Hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, sobrang kupal talaga ni Vice President Sara Duterte. Imagine nyo kapag iniimbitahan itong si VP Sara, dito nga po, 'di ba? Sa hearing, for example, doon nga po sa House Quad Committee, hindi dumadalo, mailap. Kahit nga po sa impeachment, mga minamahal, mukhang malabo na dumalo itong si Vice President Sara Duterte dahil nauna niya na nga pong sinabi, di ba? Na mukhang hindi naman daw siya kailangan. So, bakit pa daw siya dadalo? So, alam naman natin na itong si Vice President Sara Duterte ay legitimate talaga na kupal. Kaya nga sabi ko sa inyo ngayon, grabe na to. Mga minamahal, kapag ini-invite itong si Sara Duterte dito po sa forum ng bansang Pilipinas, mailap na dumalo. Pero kapag yung China ang nag-i-invite dito kay Vice President Sara Duterte, abay talagang todo karipas dalagan, sa madaling sabi. Tingnan nyo nung in-invite itong si Vice President Sara Duterte sa Chinese Lantern Festival na hosted po mga minamahal ng Chinese Embassy, abay ang bilis, dumalo, umattend noong February 26, 'di ba, sa Chinese Lantern Festival, doon nga po sa Makati City. Dumalo, nagpakita itong si Vice President Sara Duterte. 'Di ba? Pero kapag iniimbitahan itong si VP Sara Duterte, dito nga po sa forum, kung saan mas kailangan siya, mas kailangan ng boses niya, kagaya nga doon sa NBI, ini-invite siya, hindi dumalo, 'di ba? Sa mga ganung okasyon, hindi nagpapakita. Kaya nasabi ko, sobrang kupal ng ating Vice Presidente. Ngayon, ito yung nakakagalit. 'Di ba? Tayo po, ninanakawan na naman po ng territorial dispute ng China. Imagine nyo, mga minamahal, meron na naman pong panibagong mapa. Itong nilabas, itong Chinese community na to. Imagine nyo, pati ba naman yung Palawan? Ninanakaw sa atin, mga minamahal. Grabe na to. Tingnan nyo itong bagong mapa na to. Nakikita nyo yan? Di ba kanila na daw yan? Kung dati, 9 dash line. Tapos, biglang pumunta sa 10 dash line. Tapos ngayon, pati Palawan, kanila na. Abay, matindi naman. Di ba, mga minamahal? Di ba, nakita nyo na yung balitang yan? Pero, it's very alarming na alam na ni Vice President Sara Duterte yung balitang yan and iniinsulto niya pa tayo sa papaanong paraan. Di ba? Pinakita ko sa inyo, umattend itong si VP Sara Duterte sa Lantern Festival na hosted ng Chinese Embassy Community. Malaking insulto yun. Na instead sana, nagsasalita itong si Vice President Sara Duterte patungkol nga po dito sa ginagawa na naman pong pang-aangkin ng teritoryo ng China. Imagine nyo binubuli na tayo. Paanong pambubuli? Wina-water cannon, di ba? Pino-floating barriers tayo. Parang tayo ang nagnanakaw sa sarili nating yamang dagat, di ba? Naputulan pa nga ng kamay ang isa nating sundalo. Di ba? Mga minamahal, tinututukan pa ng baril, hinaharas sa mismong karagatan natin. Ninanakaw na nga ang sariling atin di ba? Yung mga islands natin, yung Spratly, Scarborough, Ayungin, Baho de Masinloc, ninanakaw na nga sa atin Na instead sana, makarinig man lang tayo. Kahit ni isa lang. Oo, mga minamahal, hindi puro no comment. 'Di ba? Tingnan nyo, si Binay nagsalita patungkol sa West Philippine Sea nung vice-presidente. Si Lenny, kinundi na din yung ginagawa ng China patungkol nga po dito sa West Philippine Sea. Samantalang itong ating vice-presidente laging tahimik. Kagaya ngayon, yung ginagawang pangaangkin, mga minamahal ng China, dito nga po sa Palawan, bakit tila baga nananahimik itong si Vice President Sara Duterte at kalakip ng kanyang pananahimik, dumadalo siya. Kaya dumadalo siya sa mga meetings or forums, diba? Festival or kung ano pa man yan ng China. Diba nakakabagot, nakakainis. Imagine nyo yung China gumagawa na nga ng military base dyan nga po sa ating katubigan. Diba? Tapos ninanakawan pa ang ating mga fishermen. Ninanakaw din ang ating mga islands. And yet, wala tayong naririnig na salita galing sa ating Vice President. Tama bang pag-uugali yun? Tapos makikita natin na umaattend, dumadalo sa mga forums, diba, ng Chinese, ng Chekwa, itong si Vice President Sara Duterte.
Tapos pag tinanong mo patungkol sa issue, laging sagot, no comment. 'Di ba naalala ninyo mga minamahal yung playbook ng China na kanila daw yung 10 dash line na yun dahil according daw po yun sa kanilang history. At ngayon inuulit na naman po nila ulit na yung Palawan daw po according daw po sa kanilang ancient times, kanila daw po iyon. 'Di ba? Napapansin ninyo, talagang harap-harapang panggagago ang ginagawa ng Chinese community sa bansang Pilipinas, and yet bulag-bulagan itong si Sara Duterte. Ano sa tingin niyo mga minamahal? Espiya ba? Itong si Vice President Sara Duterte? Or else Manchurian candidate ng China, humihingi ng funds dito sa China? Kaya nga, babala ko sa inyo mga minamahal, wag na wag kayong susuporta or boboto ng mga pro-China. Kasi kawawa tayo. Gusto nyo ba bumalik tayo sa panahon na wala tayong alam? Walang balita patungkol sa issue ng West Philippine Sea dahil meron nangyayaring news blocking? Tapos malalaman na lang natin, meron palang gentleman's agreement, meron na palang tinatayong illegal structure, yung mga fisherman natin umiiyak na pala ng patago. Diba? Kasi wala tayong naririnig na balita. Diba? Kung paano naghihirap yung ating mga fishermen, wala tayong naririnig na balita kasi meron ng news blocking. Gusto nyo ba ulit na bumalik tayo sa panahon na kung saan yung bansang Pilipinas ay gustong inegosyo? Diba? Na mga pro-China, na mga public servant na kung tawagin na yan? Actually, nakakainis to mga putang inang public servant na to eh. Pag sinabing public servant, you are meant to serve the country. Diba? Pag silbihan mo kami, hindi para ibenta ang lupain, ang teritoryo ng bansang Pilipinas. Gusto nyo maibalik tayo sa panahon na kung saan malalaman na lang natin, ay, meron na palang gentleman's agreement. Kaya, gusto nyo yan, mga minamahal? Di ba nakakatakot? So, kaya nga, payo ko sa inyo, di ba, kung po pwede sana, magtulong-tulong tayo. Tulungan natin ang kapwa natin Pilipino, lalong-lalo na ang ating Navy, ang ating mga fisherman na iangat ang kanilang mga bandila, di ba? Ipaglaban natin ang Filipino community. Huwag tayong, walang ibig sabihin na dahil nakikipaglaban tayo, gusto natin ng gera. Hindi po ibig sabihin ganon. Tayo po, pinaglalaban lang po natin yung atin kasi tayo yung merong karapatan dyan. Pero it doesn't mean na gusto na natin ng gera. Wala pong ganon. Lilinawin ko sa inyo, walang gusto ng gera. Kahit ako, si Mima, ayaw ng gera. Diba? Nakakatakot pag merong gera. Wala pong gusto ng gera. Ang atin lang, hindi naman po ata tama na binubuli tayo. Tingnan nyo nga yung India, lumalaban. Diba? Lumalaban yung India. Yung Taiwan, lumalaban din. O sa ginagawang pambubuli ng China. Diba? Kung sila nga lumalaban, tayo pa kaya? Diba? Tayo pa kaya na merong karapatan dyan? Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Tapos itong ating vice-presidente parang tanga. Yeah? O, habang parang ninanakaw na naman ang ating ang Palawan, abay nananahimik itong ating vice-presidente, tapos makikita natin, uma-attend sa mga forums. Di ba? Doon nga sa mga sineselebrate, occasion ng China. Minsan nga, nagmamandarin pa. Itong si Vice President Sara Duterte. Di ba? Nakakalungkot man isipin mga minamahal, pero dapat ma-impeach na to eh. Kaya dapat tayong mga Pilipino magtulong-tulong. Di ba? Ma-impeach na sana itong si Vice President Sara Duterte para nang hindi na makatakbo. Diba? At hindi na mapamarisan yung kanyang ginagawang kababalaghan dito sa ating bayan. Alright? Gusto nyo ba maging ano tayo? Maging probinsya ng China? Diba? Walang may gustong ganun. Wala. Diba? Kaya sana mga minamahal, be wise naman sa mga politician na sinusuportahan natin. Tingnan nyo, malinaw tong ginagawa ni Vice President Sara Duterte. Tingnan yung meeting nyo. Pakita ko sa inyo. Sobrang linaw. Ano yung mensahe dyan ni VP Sara? Insulto yan sa Filipino community. Lalo na sa ating mga Navy. Di ba? Lalo na sa ating mga, sa ating Philippine Coast Guard. Insulto to. Hindi niya man lang kinikilala ang pagiging heroes ng ating Philippine Navy, ng ating Armed Forces of the Philippines na araw-araw nagbubuwis ng buhay para ipaglaban ng ating soberanya. Tapos makikita natin itong si Vice President Sara Duterte, parang nagiging spokesperson ng mga Chekwa. Payag kayo nun, mga minamahal? Tapos tuwang-tuwa pa yung kinang-ina. Tingnan nyo, iba yung glow up niya kapag nandoon siya sa komunidad ng Chekwa. Iba yung glow up ni Vice President Sara Duterte.
'Di ba? Kaysa yung glow up niya kapag pinapa-attend diyan sa mga hearings na yan, sa Quadcom. 'Di ba? Iba yung glow up ni Sara Duterte kapag check mo yung karap kapag Pilipino parang nandidiri pa. 'Di ba? Parang tanga. Tingnan nyo. Malaking kakupalan to, mga minamahal. Payag kayo niyan? Sige po, kayo, ano masasabi ninyo? Alright. So, pengin lang po ako ng comments, mga minamahal. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell for more update. Maraming salamat, mga minamahal.